Bakulod. Habang tahimik silang lumalapit sa mga ito, ay ang paglabas naman ng kampila ni Nuli sa kanyang kanang kamay. Hawak na rin ni Danilo ang kanyang sandata at nag-aantay na lang ng abiso niya. Ako munang mauna. Gugulatin ko sila kung paano ko tapyasan ng ulo ang isa sa mga ito. Nang marinig ito ni Danilo, tumango lang naman siya. Habang abala pa rin ang mga mambabarang at aswang sa kanilang pagdadasal, buong lakas namang hinataw ni Nuli ang ulo ng isa sa mga ito. Tumilapo noon ang ulo ng aswang, habang ang katawan nito wala ng ulong pagulong-gulong sa lupa. Dahil sa pagpatay ni Nuli sa isa dito, biglang nabulabog ang mga kasama nito. Dahil walang panama ang mga mambabarang kapag harap-harapan na laban, madali lang itong nasukol ni Danilo at walang awang pinagtatapyasan ng ulo. Dahil sa pagkaalarma ng pangkat ng mga aswang at yung mambabarang, sinugod sila noon ng mga sigbin na mga bantay nito sa paligid. Habang sinuli, hinarap ang 3 aswang na kasama ng mga mambabarang. Sinubukan pa noong lumaban ng mga aswang, ngunit hindi nila kaya ang antas ni Nuli. Sa bawat hagupit niya sa mga ito, gamit ang kampilan, hindi naman yun magawa pang makailag dahil sa bilis ng kanyang paggalaw. Nang magawa na nilang mapaslang ang lahat na gumawa ng masama sa kanilang grupo, sinunog pa nila ang mga kubong naroroon kasama ang mga bangkay ng aswang at sigbin. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yon, napaupo lang naman sila sa katabing bundok habang pinakiramdaman ang buong pagkasunog ng mga bahay. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, nadatna naman nilang nakasalukuyang ginamot ni Manong Duming ang kaibigan nilang si Lando. Mabuti naman, dahil nagawa niyong maipaghiganti ang kaibigan niyo. Malakas ang barang na ginamit ng mambabarang na yon, dahil imbis insekto ang kanilang pairalin, kaluluwang itim ng engkanto ang kanilang kasangga. Mabuti na lang, dahil dala-dala ko ang isa kong habak at kaagad kong isinuot sa kanya. Ayon sa ermitanyo, nang magawa niyang mahuli ang kaluluwa ng mambabarang, ay ang pagdilat naman daw ng mga mata ni Lando. Habang sumisigaw, pilit pa itong kumukawala, ngunit hindi nito kaya ang bagsik ng ermitanyo. Nang tuluyan na raw niyang madakip ang espiritu ng mambabarang, doon na nila ito pinagtatanong kung anong pakay nito kay Lando. Ngunit ang sinabi nito kung paano daw siya natunto nila Manong Duming. Ibang-iba raw ang busis ni Lando noon, dahil halos 3 katao ang sabay-sabay na nagsasalita na may garalgal na tinig sa kaloob-looban nito. Sila Buning at Lidyo noon napatahimik dahil sa mga nakakatakot na pangyayari. Upang mawala ang takot nito sa mga katawan, kaagad naman nila itong kinausap upang kahit papano mapalagay ang mga loob nito. Sinabi rin nila na wala na silang dapat ipag-alala dahil inubos na nilang tugisin ang mga mambabarang.
Bago sila nagpahinga, nag-inuma na muna sila ng tuba para maging masarap ang kanilang pagtulog. Pero si Nuli, nag-iikot na muna siya sa buong Manukan. Masisiguro lamang na walang mga feste ang umatake rito. Nang nasisiguro na niyang walang kakaibang pangyayari, pinili na rin niyang matulog sa duyang nasa ilalim ng puno ng langka. Sa pagpikit ng mga mata niya, bigla namang naglakbay ang kanyang diwa patungkol sa mga nakaraang pangyayari na hindi pamilyar sa kanya. At nakita niya kung papaano nabuo ang grupo ng ermitanyong si Duming, kasama ang taong nabanggit sa kanya ng tiyuhin niyang si Samuel, na yung nagngangalang Sanoy. Subalit kahit anong sipat niya sa pagmumukha sa nagngangalang Sanoy, hindi niya ito makita gawa ng may maitim na aura ang nakatabon sa mukha dito. Tanging mabagsik na lamang na pangangatawa na lang nito ang kanyang nakita at ang hawak-hawak nitong tungkod na may bungo ng kakaibang hayop sa dulo, at kitang-kita din niya ang pagpatay ni Sanoy sa mga kapwa niya antingirong natatipuhan niya. Nakita rin niya doon ang ermitanyo habang may kasakasamang isang binata. Subalit ang ikinatakot niya ay ang maestro ni Sanoy na may isang gabay na bakunawa na sumama sa ulap ng kalagitnaan tuwing gabi. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, bigla siyang nagising nang biglang magpakita sa kanyang panaginip ang pagmumukha sa dalawa niyang tauhan na duguan habang humihingi ng tulong sa kanya. Si Nardo yon at Ambong, yung mga tauhan niya. Dahil sa masamang panaginip na kanyang nakita, halos mahulog siya noon sa duyan dahil sa gulat. Dahil sa kanyang panaginip, kinabahan naman siya ng tulo na may halong pangamba. Dahil bakit na naginip siya ng ganon? Kaagad siyang tumayo upang masisiguradong hindi siya pinaglaruan sa kanyang panaginip. Minabuti niyang puntahan ang baraks ng mga tauhan niya na tinutulugan ito. Pagpunta niya doon, isang tauhan lamang niya ang kanyang nakita doon habang nakaupo sa isang bangko habang nagkakape. Habang papalapit siya dito, kinakabahan naman siya. "Marco, nasaan sila Nardo at Ambong?" tanong niya dito habang dilat na dilat ang kanyang mga mata. Nang marinig siya nito, binati naman siya nito ng magandang gabi. "Magandang gabi ho, Kanuli. Hindi pa po bumalik silang dalawa dito eh. Nagpapaalam kasi yon sa ama mo nung hapon na sila'y lalabas na muna ng bahay dahil daw may pupuntahan sila sa bayan. Hanggang ngayon po, hindi pa po sila bumabalik," sagot ng isa niyang tauhan. Dahil sa kanyang mga narinig, animoy sasabog naman sa kaba ang dibdib niya. Gawa ng hindi niya matanggap kung may mangyayari doong masama. Pagsipat niya sa dulong parte ng Manukan, nakita niyang wasak ang bakod sa namamagitan sa kanyang mga alagang manok na parabang dinadaanan ng buhawi at bagyo. Pagbaling ng kanyang paningin sa lupa,
Nagkalat doon ang gutay-gutay na katawan ng mga alaga niyang tandang. Nakita pa yun ng isa niyang tauhan at maging ito ay nataranta sa mga nakita nito. Hindi dapat ito mangyari. Marco, tumakbo ka sa kinaroroonan nila Manong Duming. Wika niya at dali-daling tumakbo sa kubo ng pinagtulugan nila Manong Duming. At pagsipat niya sa kubo, nasipat niya si Manong Duming na nakaupo sa balkonahe habang nananabako. Nang makita siya nitong animoy nakakita ng multo, bigla naman yung napatayo habang nagwiwika ng, "Anong nangyari, Nole?" sigaw nito. "Manong, may masamang pangitain ho akong nakita doon sa manukan ko at nawawala ang 2 kong tauhan." Dahil sa pagkabulabog nila, nagising na rin ang mga kasama nila Noli. "Sinong nawala?" Wika pa ni Danilo paglapit nito sa kanila. Agad naman niyang sinabi ang mga pangyayari at maging si Mang Carpio biglang nagulat. Dahil kargado ng mga pangontra ang buong paligid, subalit may mga nilalang ang nakagawang sumira doon. Agaran din nilang pinuntahan ang lugar kung saan niya nakita ang mga pangyayari. Nang makita nila ito, nitong si Manong Duming at Mang Carpio, nagulantang sila dahil sa hindi sila makapaniwala na matibag ang pundasyon ng mga pangontra nilang inilatag doon. Hindi basta-basta ang mga nilalang nagtangkang pumasok dito. Batid kong may sa demonyo ang grupong gumabay sa mga nilalang na lumusot dito. O di kaya, may tagaloob ang nagpahintulot para makapasok dito ang mga nilalang. Wika ng ermitanyo. Nagbigay ng 1 araw na palugit ang ermitanyo upang hanapin ang 2 niyang tauhan sa baryo. Hahanapin nila sa baryo ang tinitigilan ng mga ito at kapag hindi nila ito makita, sisimulan nilang hanapin ang 2. Sa pagputok ng bukang liwayway, habang ginagawa ang nasirang bakod ng kanyang manukan, pinagtulungan naman nilang hinanap sina Nardo at Ambong sa lugar nito, habang sina Manong Duming at Mang Carpio nagbabantay sa kanyang farm dahil maglalagay ito ng karagdagang proteksyon sa paligid. Ngunit kung saan-saan na sila nagtatanong sa mga nakakilala sa kanyang mga tauhan, ngunit ni isa ay walang makapagsabi kung nasaan ang mga tauhan niya. Ang sabi ng mga kamag-anak nito, wala silang namataang Nardo sa kanilang baryong umuwi at yung si Ambong. Dahil sa mga narinig ni Nuli, ang hinala niya, baka kasabay na dinukot ng hindi kilalang kalaban ang mga tauhan niya. Sa pagsapit ng gabi, sinisigurado nitong sinuli na magbabayad ang mga nilalang na dumukot sa kanyang mga tauhan. Subalit, ang ikinatakot niya kung pinatay ng mga dumukot ang kanyang tauhan. Subalit, wala na silang ibang iniisip ay ang mabalik sa kanilang 2 patay man o buhay ang mga tauhan niya. Pagbalik nila sa baryong hindi kasama ang hinahanap nila, ganun na lamang ang pag-alala ng buo nilang grupo. "Manong, hindi namin nakita sina Nardo at Ambong. Ang kamag-anak nila, wala daw silang napansing umuwi doon. Ang ikinatakot ko lang, Manong, kung maging sila ay nadukot at pinatay." Wika ni Nulis sa maestro niya.
Nang marinig ito ng ermitanyo, humawak lang naman ito sa kanyang ulo habang sumasagot ng, Kahit ano ang mangyayari, hahanapin pa din natin sila. Malakas ang kutob ko na buhay pa ang mga yon. Kaya maghanda ka. Mamayang gabi, hahanapin natin ang dinaanang bakas ng mga nilalang. Alam kong binura nila ang bakas sa paligid. Ngunit gagawin namin ni Carpio ang lahat naming makakaya. Matuntun lamang ang mga demonyong yon. wika ni Manong Duming. Si Mang Carpio naman at Danilo noon, walang ibang ginawa kundi ihanda ang mga gamit nila sa paglalakbay nila mamayang gabi. Alam kong binura nila ang bakas sa paligid. Ngunit gagawin namin ni Carpio ang lahat naming makakaya. Wika naman ni Manong Duming. Hapon pa lang, maigi nang naghanda silang apat, lalo na ang mga armas nilang gagamitin. Nang tapos na nilang paalalahanan ang mga naiwan sa baryo, 7:00 pa lang ng gabi, tinungo na nila ang kabilang bahagi ng Manukan kung saan nila nakita ang sirang bakod. Pagdating nilang apat doon, maigi naman nilang sinipat ang bawat sahig ng lupa kung may mga bakas ba ng mga nilalang ang naiwan sa lugar. Ngunit wala silang nakita na parabang pinaghandaan talaga ng mga nilalang ang pagpasok sa lugar ni Noli. Nang wala talaga silang makita, nagdesisyon noon ang dalawang ermitanyo na gumawa ng ritual upang maalis ang napakalakas na sabulag sa paligid. Nang tapos nang gawin yun nila Manong Duming, doon na lumitaw sa kanilang harapan ang mga kalat sa paligid na parabang sariwa pa ang mga pangyayari. Nang makita ito ni Mang Carpio, napangisi lang naman ito. Gawa ng nagawa rin nilang nabasag ang sabulag na yon. At doon nila nakita sa sahig ng lupa ang bawat yapak ng mga aswang. Sabi ko na nga ba, hindi lang ordinaryong aswang ang nagtagkang lumusot dito. Dahil nakikita ko ang mga bakas ng matataas na gabunan. At hindi lang yan. Nakita ko rin dito ang presensya ng isang hukluban. Wika ni Manong Duming. Nang siyang ikinagulat ni Noli at Danilo. Subalit wala silang pakialam kung mga gabunan man ang lumapastangan sa kanyang mga alagang hayop. At sinundan pa rin nila ang bakas papunta sa lugar kung saan yun sumuot. Hindi na sila nagdala ng mga kabayong sasakyan dahil madali lang silang matunugan ng mga kalaban, lalo na't may malakas na demonyo ang nasa likuran ng pangyayari. Habang pinagtas nila ang napakasukal na gubat, panay na ang pagpakawala nila ng mga engkantasyon sa hangin upang maging handa sa maaring tumambang sa kanila. Dahil sa pinagsanib puwersa nilang mga kaalaman, hindi naglaon, nagawa rin nilang nahanap ang lugar kung saan ang mga nilalang na umatake sa kanila. Ngunit laking gulat ni Noli nang masipat niya sa baryong yon ang taong minsan ang nagpaalaga sa kanya ng mga manok panabong at kanya ding naging kaanib sa grupo ng mga sabungero ay kasama pala ng mga aswang sa baryo na hindi niya natutunugan. At doon na pagtanto nitong si Noli
na ang mga manok ng taong yun na pinaalagaan sa kanila ay ang siyang ginamit nito upang isagawa ang pagtatridor nito sa kanila. Dahil sa mga nalaman ni Nuli, napuno ng galit ang kanyang kalooban at pagsisisi sa pagtiwala niya sa mga nilalang na yon. Tama nga kayo ng hinala. Ang taong tinuring niyang kaisa sa propesyon niya ang dumukot sa dalawa niyang tauhan. Batid kong hawak nila ang dalawa kaya't mag-isip kayo ng tama bago umatake. Isipin nyo, sa likod ng mga aswang na yan, may nakatagong 2 uring malalakas na aswang. Wika ni Manong Duming sa kanila. Habang dahan-dahan silang naglalakad, maiging nagmamasid sila Mang Carpio at Danilo sa buong paligid. Kalma lang, Nole. Hindi malulutas ang problema kapag ang pinairal mo ay iyong galit. Huwag kayong mag-alala. Ilang digmaan na ba ang napagtagumpayan natin? Kaya dito pa ba kayo mapanghinaan? Wika ng ermitanyo. Nang pagpasok nila sa bungad ng baryo, napakaraming bantay na sigbin ang nakita nila. Ngunit kalmado lang noong naglalakad ang ermitanyo na para bang biro lang sa kanya ang lahat na panganib na kanilang hinaharap. Kahit nakapasok na sila sa baryo, hindi man lang sila natunugan ng mga aswang na bantay. Ngunit magamat hindi sila nasilayan ng mga ito, nanatiling alerto silang 4 dahil maaring sa isang iglap pagtulungan sila ng mga aswang dito. Kapag nahanap na natin ang kinaroroonan ng mga tauhan mo, gawin nyo ang lahat. Makuha nyo lang sila patay man o buhay. Kami ng 2 ni Carpio ang humarap sa mga ito. Kapag makaharap nyo ang hukluban, huwag nyo nang tangkain pang lumaban. Tumakbo na kayo papunta sa amin. Pero batid kong wala siya dito dahil hindi ko nararamdaman ang presensya niya. Maliwanag? Wika muli ng ermitanyo. Ngunit habang naglalakad sila, biglang napatigil ang 2 ermitanyo sa paglalakad nang makasipat ito ng isang ahas na may mga paang gumagapang sa isang puno ng kahoy. Alam nilang isa ito sa mga bantay ng hukluban, kaya't agad suminyas ang ermitanyo kay Nuli upang kitilan yun ng buhay. Upang hindi mabulabog ang katahimikan nilang paglusob sa baryo, kaagad nag-anyong anino si Nuli at segundo lang ang lumipas nang matapyas na niya ang ulo ng bantay ng mga aswang. Halos hindi no nakagalaw ang nilalang dahil sa sobrang bilis na kumilos ni Nuli. Pagbalik ni Nuli, kasabay ng pagbagsak ng nilalang na yon sa mismong paana ng punong kahoy na wala ng buhay. Agaran din naman silang nagpatuloy sa paglalakad dahil sa naamoy nila ang presensya ng taong minsan na niyang kaanib sa sabungan na naging kaanib din ng mga aswang. Sa pagdating nila sa bandang gitna ng baryo, nakarinig na sila noon ng sigawan at mga pag-iyak ng mga tao na parabang naghihirap ito. Agaran naman nila yung pinakinggan ng maigi at dahan-dahang lumapit sa lugar upang magawa nilang mailigtas ang mga tauhan niya kung sakaling buhay man ang mga ito. Kaagad nag-usal ang ermitanyo at bigla ring lumitaw ang dalupahaw nitong kasangga. Alam mo, Nole, Danilo,
Kung sakaling magwawagi tayo sa ating misyon ngayon, tutungo tayo sa lugar ng mga sungaw kung saan nakatira ang kababata kong si Sanoy. Sana lang hindi kayo nun matitipuhang Eduelo. Iba ang taong yon, dahil kapag una kanyang makita, susubukin ka nito kung gaano katibay ang loob mo. Pero huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Wika ni Manong Duming. Ikaw bahala, Manong. Basta wag lang siyang magpakita ng sinyalis na ako'y kanyang paslangin. Dahil pag nagkataon, magkakasubukan kami. Sagot naman ni Noli rito. Marami ka pang hindi alam sa taong yon. Kagaya mo, mahilig din yon sa mga manok o sa pagsasabong. Kaya lang, kinakagalitan siya ng ibang kauri natin dahil sa hilig nung mangsubok. Wika nito. Dahil malapit na sila sa kutang kinaroroonan ng nagsisigawan, pinili na nilang tumahimik habang pinakinggan ang bawat ingay sa baryo. Hindi naman sila kayang maamoy ng mga kalaban dahil nagawa na nilang mailatag ang mga pangkubli na kanilang taglay-taglay. Si Danilo noon, nakalabas na ang kampilan nito na handa nang pumaslang ng anumang oras. Sa pag-usad pa nila ng ilang hakbang, doon na nila nakita ang isang aswang na kumakain ng buong karni ng tao na nakapatong pa sa isang pinagkainang mesa. Habang pinapangas-pangas nito ang laman-laman ng isang tao, panay din ang pagtitig nito sa buwan. Nang makita ito ni Noli, bigla naman silang kinakabahan dahil maaring ang nilantakan noon ay isa sa mga tauhan niyang dinukot. Subalit, hindi pa man sila nakagawa ng hakbang, biglang nagulantang noon silang apat nang masipat nilang papalapit dito ang taong tumaraydor sa kanila habang may kasamang 5 gabunan. Lumapit yun sa isang aswang na kumakain habang nag-uusap ito. Walang sabi-sabi, agad inutusan ni Manong Duming ang kaibigan niyang Dalupaho at ang tikbalang na gabay ni Danilo at kanya na ding tinawag upang palibutan ang buong paligid ng mga aswang na yon. Maliban lang kay Noli, hindi na muna niya pinagalaw ang mantiw dahil nais niya itong sunod na alas kung sakaling magkagibitan man. Sa isang iglap, nagawa rin nilang mapalibutan ang matatas na uri ng aswang, maging ang taong minsan ang nakaanib ni Noli. Nang masilayan nitong nakapalibot sila Noli sa mga ito, kitang-kita naman sa pagmumukha ng mga nilalang ang labis na gulat at pagkabahala. Lalo na ang taong tumiraydor sa kanya. Kaibigan, papanong nakapunta ka rito? Mabuti na lang, dahil walang nangyaring masama sa inyo. Wikang pagpapapanggap ng taong yon. Wala akong kaibigang demonyo. Hayop ka. Tinuri pa naman kitang kaisa sa ating layunin. Ngunit ikaw lang din pala ang magpapabagsak sa akin. Nasaan ang 2 kong tauhan? Ilabas mo siya. Alam kong ikaw ang dumukot sa kanila. Wikang pagsinghal ni Noli. Nang marinig ito ng taong tumraydor sa kanya, tila ba nakita nito si kamatayan. Kahit anong pagpupumuglas nito, hindi nila magawa-gawa
dahil nakapalibot na ang kanilang mga kasangga nila Noli at Danilo. Maliban pa sa mga nakalatag nilang panangga, nakapaikot na sa buong paligid ang mga palipad na hangin ng dalawang ermitanyo. Pag-usad pa nila ng konti, halos masuka naman si Danilo dahil sa sangsang ng amoy na galing sa bulok na laman ng karning tao. Dahil sanay na ang dalawang ermitanyo sa ganong amoy, animoy hindi naman ito naapektuhan, umandiri man lang. Lauro, nalalapit na ang pagkuha sa iyo ni kamatayan. Hindi ko akalaing gawin mo sa akin ang kahiyupang ito. Dahil ba sa mga demonyong kasama mo, kaya ka nakaganyan? Pues, ngayon, malalasap mo ang aking galit. Gigil na wika ni Noli. Galit na galit noon si Noli. Gawa ng hindi niya lubos akalaing magawa ito sa kanyang tinuturing niyang kaibigan. Nais man niya itong agarang patayin, ngunit hindi pa nito nasasagot ang dahilan kung bakit ito nagtraidor sa kanya. Sa pagdukot niya ng dalawa niyang tabak sa kanyang likuran, halos hindi naman natinag dito ang grupo ni Lauro. Habang yung mga sigbin nitong mga bantay, nasa labas na yun ng mga harang na ginawa ng ermitanyo. Pilit man itong pumasok sa harang na yon, ngunit hindi nila ito magawa dahil sa nakakasunog na enerhiya sa paligid. Kaya't ang tanging ginawa lang ng mga ito, mag-aabang kung kailan mawala ang mga harang sa paligid na yon. Dahil wala nang malulustang daan para tumakas ang grupo ni Lauro, napilitan din itong magpalit anyo bilang aswang na lakat upang harapin ang pangkat ni Noli. Ang galing mo, Lauro, dahil nagawa mong maitago sa akin ang tunay mong budhi. Ngunit, sa ngayon, wala ka nang magagawa kundi ikay tapusin. Wikang muli ni Noli. Sige, kung yan ang gusto mo, magkakamatayan tayo. Baka nakalimutan mo, Noli. 6 lang kayo, samantalang ang bilang namin hindi mabilang dahil sa dami. Sapat ang bilang namin para pagtulungan kayo. Sagot naman ni Lauro. Nang marinig ito ni Noli, bigla naman niyang iniangat ang kanyang kampilan at sumugod sa mga ito. Habang papasugod si Noli sa kanila, bigla naman yung nagsisipulasan dahil sa takot nila sa nagliliyab nitong kampilan. Ang iba namang mga kasama ng nagngangalang Lauro ay wala nang nagawa kundi harapin ang isang antingerong nagwawala. Lahat ng mga aswang ang natamaan ng kampilan ay bumagsak na lamang sa lupa nang wala ng buhay, habang nag-aapoy ang mga sugat nito sa katawan. Nang makita ito ni Lauro, doon nila nakita ang lakas ng armas na hawak ni Noli. Habang patuloy na sumusugod si Noli sa mga ito, ay ang pag-atras naman ng nagngangalang Lauro sa kaanib ng mga aswang na yon. Partida, hindi pa nakikialam ang 3 niyang mga kasama. Ang dalupaho naman at ang tikbalang ni Danilo hindi na gumagalaw dahil ito ang nagsisilbing bantay sa lahat ng butas na maaring malusutan ng mga kalaban. Ngunit biglang napatigil sa pagsugod si Noli nang makarinig siya ng pagsigaw ng isang lalaki sa kabilang dako ng baryo. Paglingon niya,
nakita niyang hawak ng 3 gabunang aswang ang 2 niyang tauhan. Huwag niyo siyang patayin, kundi paslangin ko tong 2 niyong mga kasama. Mamili kayo. Lubayan niyo siya o kitilan namin ng buhay ito. Wika ng isang gabunang nakahawak sa liig ng mga kasama niya. Habang nakaunday dito ang matatalas nilang mga kuko. Dahil dito, agad namang nagsihandaan sila Manong Duming sa kanilang pwesto. Habang Sinuli, tumigil sa ginagawa niya dahil buhay ng mga tauhan niya ang mawawala kung sakaling magpapadalos-dalos siya. Subalit bigla ring napangisi Sinuli nang lumitaw sa likuran ng mga gabunan ang tikbalang ni Danilo habang ang dalapaw biglang dumaan sa itaas ng mga ito at walang pagdadalawang isip na dinagit ang isa sa mga gabunan na yon. Pagdagit ng alaga ni Manong Duming sa isang gabunan ay ang pagsunggab naman ng tikbalang sa isang kasama nito. Kaya't ang nangyari, nakawala si Ambong sa pagkakahawak ng gabunan. Habang si Nardo, hawak-hawak pa rin ng isang gabunang natira. Habang nangyari yon, ay ang pagsugod naman ng pangkat sa nagngangalang Lauro kasama ang mga aswang nitong kasapi. Sinuli noon, agad din niyang ginamit ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan upang masagip ang isa niyang tauhan. Agad siyang nag-aanyong anino habang nilapitan ang kinaroroonan ni Nardo. Ang 3 niyang mga kasama noon ang humarap sa mga kalabang sobrang dami ng bilang. Habang yung isang gabunang humawak kay Nardo, maglalaho na sana ito kasama ang isa niyang tauhan. Ngunit, agad ring lumitaw Sinuli sa likuran nito at dali-dali yung sinipa. Subalit ang ginawa niyang yon ay ang naging daan upang mapahamak ang isa niyang tauhan. Kasabay na tumalsik si Nardo sa isang puno sa dumakip nitong gabunan. Pagtingin niya, nakita niyang hindi na ito gumagalaw. Dahil papasugod na sa kanya ang gabunan, pinili na lang niyang tumakas kasama ang katawan ni Nardo. Habang si Ambong, sinagip nila Mang Carpio. Dahil sa taglay-taglay niyang aninong itim, hindi siya magawang masundan ng gabunang humanap sa kanya. Pagtingin nila sa kinaroroonan nila Danilo, nasipat niyang pinagkumpulan ito ng mga aswang at mga sigbing kasing laki na ng mga batang kalabaw. Hindi naman siya nabahala para sa kalagayan ng mga ito dahil alam niya ang mga kalibre ng mga ito. Ngunit hindi maglaon, tumigil din ang salot sa paligid nang magawang maugos ng mga kasama niya ang mga kalaban. Habang hila-hila ni Danilo si Laurong buhay, habang putol na ang mga kamay at braso nito. Nule, mukhang kailangan mong buhay ang demonyong ito. Sa'yo ito gumawa ng karahasan, kaya sa'yo din ito magbabayad. Wika ng ermitanyo sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, dali-dali niya man niyang nilapitan si Lauro habang nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin dito. Hindi na ito nakagalaw dahil sa putol na ang mga braso at paa nito. Ang ginawa niya, inilapat sa mga putol na bahagi ng katawan nito ang nagbabagang hawak niyang kampilan. Hinayaan lang naman siya ng mga kasama niya upang magbigyan ng hustisya ang pagkawasak ng tinatatag niyang manukan, na basta-basta na lang
sinira ng mga nilalang. Kasabay ng pagkaubos ng mga kasama ni Lauro ay ang paglaho naman ng mga tikbalang ni Danilo, pati na ang dalupahaw ng ermitanyo. Lumapit naman ang dalawang ermitanyo sa kinaroroonan ni Nuli at ang aswang na si Lauro noon. Halos mapunit na ang lalamunan nito kakasigaw dahil sa init nitong nararamdaman sa enerhiyang taglay ng dalawang ermitanyo. Hindi na nakapagtimpi pa si Nuli, kaya't ang ginawa niya para mapatahimik ito ay ang sipain ito sa bandang tiyan nito. Nang ginawa yun ni Nuli, labis naman ang pag-iyak ni Ambong gawa ng ang kasabay nilang nahuli sa kamay ni Lauro ay pinagpipistahan na kasama ng mga aswang. Nang marinig ito ni Nuli, ninais niyang makaramdam ng sakit sa katawan ang traidor niyang kaibigan upang magawa nitong manahimik. Tumahimik ka, Lauro. Huwag kang sumigaw na parang ikaw nagmamakawa. Walang maawa sa kagaya mong demonyo ka. Ba't mo nagawa ito sa pangkat ko at sa mga alaga ko? Anong dahilan? Ha? Sigaw ni Nuli. Dahil sa inggit ko sa iyo, Nuli. Hindi ko maatim na ganun mo na lamang natalo ang tinataguriing antingero sa lugar namin na si Alvaro, na ang pinuno namin. Nang marinig ito ni Nuli, pilit naman niyang sinasabing hindi niya alam na pinuno nila yon. At isa pa, hindi siya nagipagkaibigan sa mga antingerong panig sa kaliwa. Walang kasalanan ng pinuno mo, kundi ikaw lamang. Dahil lang sa inggit mo, ginawa mo ang mga bagay na ito sa akin. Wika niya. Ngunit hindi talaga nakikinig ang demonyong yon. At tinatawanan pa siya nito na para bang iniinsulto siya. Dahil sa galit niya, agad naman siyang nagbigkas ng mga pamparusa na usal at dali-daling ibinato dito. Dahil sa may mga sugat na ito sa katawan, hindi na rin ito kinaya ang mga ibinato niyang usal at nalagutan din ng hininga. Matapos itong gawin ni Nuli, nagwika pa siya sa harapan nito ng, "Naway sa pagpanaw mo, Lauro. Maisip mo pa rin ang masasayang alaala kasama ang grupo natin. At sana, hindi ka tularan ng mga kasapi mo." Nang sabihin ito ni Nuli, ay ang pagtalikod naman niya sa bangkay nito. At tuluyan na rin nilang tinalikuran ang baryong yon. Habang binagtas nila ang daan, pasan-pasan naman ni Danilo ang katawan ni Ambong. Habang wala pa ring malay. Habang patuloy pa rin sila sa paglalakad, doon na sinisimulang tinanong ni Nuli ang isang tauhan niya patungkol sa mga naganap. At doon inilahad ng isa niyang tauhan sa kanila. Nang mga oras na dadakip sila ng grupo ni Lauro, nakinig naman sila Mang Carpio sa mga sinabi nito habang pabalik sila sa baryo. Ayon dito, nang pauwi na raw sila galing sa bayan, may nakasalubong daw sila na 5 kalalakihang may sabog-sabog na buhok. Habang dali-dali sila nitong dinakip at kaagad tinakpan ang kanilang mga mata. Hindi na raw sila nakapagpumiglas dito dahil daw sa lakas ng puwersa ng mga ito. Kahit anong sigaw daw nila, tila ba walang lumalabas na busis sa kanilang mga bibig. Kahit nagkabunggo-bunggo daw sila sa mga matatalas na bato, walang pakialam ang mga yon at tuluyan pa rin sila sa paghila sa kanila
Dahil sa gusto nilang makawala, nagpupumiglas pa sila. Nang pukpukin sila ng tag-isa sa kanilang mga ulo gamit ang bato, nang siyang dahilan para kumalas ang kanilang ulirat sa kanilang mga sarili. Pagbalik daw ng kanilang mga wisyo, nakita nilang nasa loob na sila ng isang bahay habang nakagapos, at nakita nila doon ang napakaraming aswang sa loob na parabang nagsalo-salo.